Hey, get your hands off of me. Ang arte mo naman parang akbay lang eh. Pwede ba? I'm not in the mood. Get lost. Tinawanan lamang siya ng lalaki bagkos ay akma nitong hahalikan ng dalaga. Pero bago pa man niya maidampi muli ang kamay kay Zane, ay isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Napalingon siya sabay hindi nag-aalinlangan ng lalaki na baliin ang kamay ng bastos na yon. Naging sentro tuloy sila ng atraksyon sa buong lugar dahil sa eksenang iyon na kinabibilangan ni Zane. Kumaripas naman ng takbo ang bastos na lalaki papalayo sa kanilang kinaroroonan na isang duwag bala. Thank you. Kumuha ng beer ang lalaki sabay nilagok ito. If you don't want to get flirted by maniacs, don't show your motives. What do you mean? Hindi ako nagpakita ng motibo sa kanya, no? Naupo sila sa may couch na naroon at bumalik na rin sa normal muli ang party. Ganyan talaga ang isip ng mga lalaki. Kahit hindi ka magpakita ng motibo, once na makipag-usap ka sa kanila, iisipin nila na interesado ka. Kaya huwag kang lumande kung hindi mo kayang mabastos. Nagpanting ang tenga ng dalaga sa sinabing yan ng lalaki. I'm not malandi. At isa pa kaya ko sarili ko. Kahit na hindi ka sumulpat kanina, kaya ko rin baliin ang kamay ng bastos na yan. Okay, sabi mo eh. Inirapan na lang siya ng dalaga ngunit bigla niyang naalala ang pustahan nila ng mga kaibigan. Tinitigan niya muli ang lalaki at sakto ito sa hinahanap niya. Mukha siyang nasa late 40s at tunay niyang sinasabi ng mga kaibigan niya na kakaiba na ngayon ang mga hunk dito. Maskulados na animoy nagtatrabaho sa Adonis. Galit na galit yung mga muscles ng lalaki. Sa isip niya, paano pa kaya ang abs nito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dad, I want freedom. Ayoko matali sa buhay na gusto niyong ipagawa sa akin. I have my own life. So please, Dad, let me enjoy that life. Palagi na lamang bang problema ang dadalhin mo sa amin? Hanggang kailan mo babalak sirain ang buhay mo, Zainaida? Ginawa na namin lahat para ituwid yung landas mo. Hinayaan ka namin nung una. Pero sunod-sunod ang mga chismis na umiikot sa balita at nalalaman ito ng mga investors natin. Kailan ka ba magtitino? Ilang beses ko ba kasing sasabihin sa inyo, Dad, na ayoko maghawak ng negosyo? Hindi ko linya yan. Ayoko niyan, kaya huwag niyo akong pipilitin. Okay, sige. Yan ang gusto mo? Ang makipagmatigasan? Harapin mo ang consequences ng mga actions mo. What do you mean, Dad? Spoiled brat, pasaway, matigas ang ulo. Ilan lamang ito sa mga karakter ni Zane. Anak ng isang mayamang negosyante. Buhay niya nang magparty tuwing gabi kasama ang mga bad influence sa mga kabarkada. 23 anyos na si Zane at tila wala pang direksyon ng buhay. Dahil anak mayaman ay nagagawa niyang lahat ng gusto niya at nakokontrol ang mga bagay-bagay sa kanyang mga palad. Ngunit dahil sa sobrang katigasan ng ulo ni Zane ay napilitan ng kanyang ama na tanggalin lahat ng meron siya, maging ang yaman at mana niya ay tinanggal na rin ng daddy niya. Sa alak, barkada at bar lamang nauubos ang oras sa panahon ni Zane, lalo na ang mga perang ibinibigay sa kanya ng daddy niya. Dad, you can't do this to me! Umiiyak na nagmamakaawa ni Zane sa harapan ng kanyang ama. Kung kinakailangan pa niyang lumuhod at halikan ng mga paa nito ay gagawin niya maibalik lamang lahat ng binawi sa kanya. Sumasobra ka na, Zane! Ilang pera pa bang ilulustay mo para sa walang kwenta mong mga bisyo? Hindi mo na talaga ako binigyan ng kahihiyan. Sa kasasama mo riyan sa mga kabarkada mong masasamang impluwensya ay napariwara ka na rin ng tuluyan. Kailan ka ba magtatanda, ha? Kapag wala na kami ng mami mo? Kailangan mong matuto ng leksyon. Kaya inaalis ko na ang magiging mana mo sa akin. No, Dad, please. I'm begging you. I'll promise, magbabago na ako. Susundin ko na yung mga gusto nyo. Gagawin ko lahat. Huwag nyo lang akong tanggalan ng mana. Halos paglumpasay na sa sahig si Zane sa pagmamakaawa sa kanyang ama, ngunit hindi na siya pinapakinggan ito.
Tila napuno naman ang salop ng kanyang ama dahil sa mga kalokohan nitong ginawa. Buo na ang desisyon ko. And my decision is final. Maluwag na rin ang pinto ng bahay. Malaya ka nang umalis. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Zainaida. Now, you're free to do what you want in life. Dad, nang mamakaawa ko. Please, Dad. Humahagulgol na sa iyak si Zain para lamang mapatawad ng magulang. Ngunit tila wala na makakapagpabago pa sa isip at desisyon ng kanyang ama. Dala ng matinding galit at inis sa ama, ay nagyaya na lamang ito sa mga kaibigan na pumunta sa isang resort upang magdamag na magparty katulad ng lagi nilang ginagawa. Kasama niya mga kaibigang sina Claire at Sydney na katulad niya ay mayaman rin ang pamilya. Oh, nakasambakol na naman yung mukha mo, Zain. Nag-away na naman ba kayo ng daddy mo? Kumuha ng beer ang dalaga, sabay nilagok ito. As usual, lagi naman kaming magkaaway eh. At sa sobrang galit niya sa akin, tinanggalan niya pa ako ng mana. Pati kotse ko kinuha. My gosh! Seryoso ba ang daddy mo? Unika-iha ka. So kanino na mapupuntang mamanahin mo? I don't know. Bahala sila. Isaksak nila sa sarili nilang manang yon. I don't need that. Grabe talaga magalit si Tito, no? Walang sinasanto kahit sariling anak. Basta sis, you always have our back. Kaliwat kanan ng mga nagiinuman at nagsasayawan doon sa resort. Halos lahat ay nakabikini ang mga babae at nakaboxer and board shorts naman ang mga lalaki. Nga pala Zain, sasama ka ba sa amin sa Maldives? Bakit? Anong meron? Napabalik ko siya na maalalang kasal nga pala ng pinakamatalik niyang kaibigang si Tin at doon ito gaganapin sa Maldives. Gosh, kasal nga pala ni Tin ano? Kapag minamalas ka nga naman. Hinold ni Daddy lahat ng credit cards ko at lahat ng bank accounts ko. Ni cash nga, walang tinira sa akin. So you mean you're not coming with us? Of course I will. Matalim na nakatingin si Zain sa malayo na pawang nag-iisip ng paraan kung paano magkakaroon ng pera para makasama sa Maldives. Besides, pinakamatalik niyang kaibigan si Tin. Kaya talagang siyang numero 1 hindi dapat mawala roon. Paano nga? Wala ka namang pera. Wala rin naman kaming mapapautang sa'yo. Kaya nga nag-iisip ng paraan eh. What if magpustahan tayo? Excited na tanong ng mga kaibigan. Oo nga, Zain. Total, isa ka namang desperate and dependent. Kailangan mo magawang ipapagawa namin sa'yo. Napaisip si Zain sa naisip na pustahan ng mga kaibigan. At this point, kung ano man ito ay pipilitin niya ng magawa para sa magiging premyo ng dalawa. Okay, what is it? Kailangan mo may maka one night stand sa isa sa mga lalaking nandito sa resort. Sus, yun lang pala eh. Basic na yan para sa akin. Kahit dalawa pa. Nagkaroon ng pag-asa si Zain dahil hindi naman ganoong kahirap para sa kanyang ipinapagawa ng mga kaibigan. Na, we're not done. Ang lalaking makakasiping mo ay dapat doble ang edad sa'yo. Ano? Are you kidding me? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Ako? Papatol sa matanda na dobleng edad sa akin? Stop making fun of me. Seryoso yun. Mukha mo kaming nagbibiro. At saka tingnan mo nga ang mga lalaki rito. Karamihan sa kanila yung mga hunk tito. Kaya hindi ka madidire dahil bago ng mga matatanda sa henerasyong ito. Mas masarap pa nga sila kaysa sa mga kaedad natin eh. Nagdadalawang isip si Zain kung gagawin ba niya ang deal o hindi. Unang-una, kung makakakita man siya ng hang tito na dobleng edad sa kanya, ay itong unang pagkakataon na pumatol siya rito. Para kasi sa kanya ay nakakasukang pumatol sa mga matatanda, kaya hindi niya maiwasang magbato ng ganitong reaksyon. Ayoko nga, hindi ko talaga kaya. Hindi niya matatanggap ng sikmura ko. Ew! Wala ka pala eh. Ang isang Zainaida Cristobal ay tumitiklop na dahil lamang sa ayaw niyang pumatol sa matanda. Mahina ka pala eh. Halatang kinakantsawan siya ng mga kaibigan para mapilitan siyang gawin ng deal. Kapag hindi niya ito ginawa, maililigtas niya ang dangal at puri niya sa kabilang banda. Kapag nagawa naman niya ito, ay posible na tulungan siya ng mga kaibigang makasama sa Maldives. Ano? Ayaw mo pa rin? Sige. Kung tatanggapin ko, anong mapapala ako? Nagbigay ng makahulugang ngiti ang mga kaibigan.
Kapag nagawa mo ang deal, sagot na namin lahat ng gastos mo sa Maldives next month. Nesin Timoy, wala kang gagastusin. Tanging sarili mo lang ang dadalhin mo. Nang marinig ang maaari niyang makuha sa pustahan na iyon, ay mas lumalamang na sa kanya ang kagustuhan na magawa ito. What if hindi ko magawa? Di bye-bye. Lilipad kami sa Maldives nang hindi ka kasama. At kapag nangyari yon, sigurado malulungkot si Tin dahil ikaw ang kauna-unahang tao na inaasahan niya na makapunta. Okay, deal. Are you sure? Akala ba namin ayaw mo? Oo na, tinatanggap ko na. Para kay Tin. That's our girl. Matapang at walang inuurungan. But one more thing. Just make sure na isasend mo sa amin ang photo ninyong dalawa na magkasama sa kama. No picture, no Maldives. Understand? Huminga ng malalim si Zane at mabigat na loob na tinanggap na ang hamon ng kaibigan. Okay, game! Halos hindi magkamayaw sa excitement ang mga kaibigan na magawa ni Zane ang pustahan. Para sa kanila ay mahihirapan ng dalaga dahil hindi naman nito gusto ang gagawin niya. Isa pa, kaya ito ang naisip ng mga kaibigan dahil alam nilang ayaw ni Zane pumatol sa mga dirty old man, kaya alam nilang mahihirapan ang dalaga. Tumayo na si Zane at iniwan na muna pansamantalang mga kaibigan upang maghanap na ng hunk dito sa crowd. Halos lahat ng nakikita niya ay mga kaidaran niya. Palaban siya, walang inuurungan, pero ngayon, tanggap niya na sa sarili na mukhang mahihirapan siya. Nagmumukha na siyang timang sa kakakilate sa mga naroon pero wala pa rin siyang mahanap. Unti-unti na siyang nawala ng pag-asa pero hindi siya pwedeng sumuko. Si Tin ang motivation niya kaya kailangang magawa niyang pustahan. Habang nakatayo at naghahanap ng hang tito ay may biglang lumapit sa kanyang isang lalaki. Hindi niya mawari ang edad pero siguradong hindi ito matanda. Hi, Miss Beautiful. You alone? No, I'm with my friends. There. Tinuro niyang kinaroroonan ng mga kaibigan. Oh, I see. Want more drink? I still have. Thanks but no thanks. Kahit may kausap ay nasa pustahan pa rin ang isip ni Zane at nasa paghahanap pa rin ang atensyon niya. May hinihintay ka ba? Wala. Pasimpleng lumapit ang lalaki kay Zane habang two-piece lamang ang suot niya. Napadikit ang balat nito sa balat ng dalaga. Tila may gustong ipahiwatig. Tila may gustong gawin. Pero ngayon, ibang priority ni Zane at hindi siya yon. Napabalikwas naman ang dalaga sa gulat ng akbayan siya nito nang walang paalam ng bastos na lalaki. Hey! Get your hands off me! Ang arte mo naman, parang akbay lang eh. Pwede ba? I'm not in the mood. Get lost! Tinawanan lamang siya ng lalaki bagkos ay akma nitong hahalikan ng dalaga. Pero bago pa man niya madampi muli ang mga kamay kay Zane, ay isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Napalingon siya sabay nag-alinlangan ng lalaki na baliin ang kamay ng bastos na yon. Naging sentro tuloy sila ng atraksyon sa buong lugar dahil sa eksenang yon na kinabibilangan ni Zane. Kumaripas naman ng takbo ang bastos na lalaki papalayo sa kanilang kinaroroonan na isang duwag pala. Thank you. Kumuha ng beer ang lalaki sabay nalagok ito. If you don't want to get flirted by maniacs, don't show motives. What do you mean? Hindi ako nagpakita ng motibo sa kanya, no? Naupo sila sa my couch na naroon at bumalik na rin sa normal muli ang party. Ganyan talaga ang isip ng mga lalaki. Kahit hindi ka magpakita ng motibo, once na makipag-usap ka sa kanila, iisipin nila na interesado ka. Kaya huwag kang lumande kung hindi mo kayang mabastos. Nagpanting ang tenga ng dalaga sa sinabing iyon ng lalaki. I'm not malandi. At isa pa, kaya kong sarili ko. Kahit hindi ka sumulpot kanina, kaya ko ring baliin ang kamay ng bastos na yon. Okay, sinabi mo eh. Inirapan na lang siya ng dalaga ngunit bigla niyang naalala ang pustahan nila ng mga kaibigan niya. Tinitigan niya muli ang lalaki at sakto ito sa hinahanap niya. Mukha siyang nasa late 40s at tunay ngang sinasabi ng mga kaibigan niya, nakakaiba na ngayon ang mga hang tito. Maskulados na animoy nagtatrabaho sa Adonis. Galit na galit yung mga muscles ng lalaki sa isip niya. Paano pa kaya ang abs nito? Drinks? Inalok siya ng lalaki. Yes, please. Kanina nag-alok din yung lalaki pero tinanggihan mo. Kung inoobserbahan mo ako, hindi ba obvious na ayaw ka sa kanya? Ngayon na nasa harapan niya na makakatulong sa kanya para makasama sa Maldives, ay hindi niya na ito papakawalan pa. Dito niya gagamitin ang kalandian na sinasabi sa kanya kanina ng lalaki.
So, ibig sabihin ba noon gusto mo ako? Malanding tumingin si Zane sa lalaki at unti-unti nang nagpakita ng motibo. Well, I guess. Playful. Are you tempting me? Why not? Besides, I want to express my gratitude sa pagligtas mo sa akin kanina doon sa manyak. Matalim na tumitig sa kanya ang lalaki at halatang nangingilates. Hindi siya tanga para hindi mahalata ang gustong mangyari ng dalaga. Besides, wala namang dahilan para tanggihan niya ito. Bukod sa sariwa at maganda, ay batang-bata pa ito. Tara. Saan naman? Nagtatakang tanong ni Zane. In my cabana. I'm all alone. And I also want some company. Hindi man ipahalata ni Zane sa kanyang itsura pero sobra-sobra ng kaba sa kanyang nararamdaman. Sumama siya ng walang pagdadalawang isip sa hang tito para maisagawang kanilang pustahan. Have a seat. Thank you. Here. Inabutan muli ng lalaki si Zane ng beer. Thanks. Mamahaling room to ah. Mayaman ka ba? Napangisi ang lalaki sa tanong na iyon ng dalaga. Medyo. Why are you asking? Wala naman. Siguro ang swerte ng asawa mo, no? Asawa? I don't have one. Wala pa akong asawa. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa narinig. Sa isip niya, dapat may asawa at mga anak na siya sa edad na yon. As in, single ka pa? Yes. Sorry, akala ko pamilyado ka na. You're so funny. Anyway, ikaw ba? Baka magalit ang boyfriend mo sa mga pinaggagawa mo rito. I'm single and ready to mingle. Nagpanagpo ang kanilang mga panangin sa kalagitnaan ng tahimik at malamig na gabi. Parehong nangungusap ang mga mata na tila may gustong gawin at ipahiwatig, ngunit hindi malaman kung sino magsisimula. Dahil sa mas marami ng karanasan ng lalaki ay siya nang nagsimulang kumilos at magpakita ng motibo. Marahan siyang lumapit sa dalaga at walang alinlangang hinalikan ito sa labi. Walang bakas ng pagtutol kay Zane dahil tila gusto rin niya ang ginagawang ito ng lalaki. Dahan-dahan nilang dinadama ang bawat halik na iyon hanggang sa tuluyan na nga may mangyari sa kanila. Kusang ibinigay ng babae ang kanyang sarili at pisikal na katawan upang magpaangkin ng tuluyan sa kung sino man itong lalaking nagpapaligaya sa kanya ngayon. Hindi siya nagdalawang isip kung anong iisipin ng iba, pero habang dinadama nila ang init ng kanilang katawan, habang pinagsasaluhan ng sarap ng bawat sandali, ay tila nahipa ng hangin ng pustahang nakatatak sa isip ni Zane bago pa man niya matagpuan ang lalaking ito. Aminado siya noong una na ayaw niya makipagtalik o makipaghalikan man lamang sa lalaking malaki ang agwat ng edad sa kanya. Pero ngayon na nararanasan niya na ito, nararamdaman niya na yung kakaibang pakiramdam habang niroromansa siya ng lalaking to. Masasabi niyang gusto pa niya itong maulit at muling magpalalim sa kanyang sistema. Sa galing ng lalaki, hindi mapigilan ni Zane na mapuri ito ng paulit-ulit. Sa edad niyang 23 sa talagang masasabi niyang marami na rin siya nakasama sa kama, ay ngayon lamang niya naramdaman yung sarap. Sa hang tito lamang pala niya ito mararamdaman. Ilang minuto rin ang itinagal ng kanilang pagtatalik. Dala ng pagod ay una nang nakatulog ang lalaki. Kinuha agad ni Zane ang kanyang cellphone at gaya ng napagkasunduan ay kinuhanan niya ng litrato ang sarili kasama ang pagod na lalaki. Nag-message siya sa mga kaibigan upang ipaalam na nagawa niya ang pustahan. I won! Ready my reward! Oh my gosh! Ang galing mo talaga, Zane! In fairness, ang hunk ni kuya ha? Yeah, pero 46 na siya, wala pa siyang asawa. Duda ako masamang ugali nito, kaya sa mga bata na pumapatol. Talaga? Pero kahit pa, he's still sexy at hindi halatang 46. Anyway, how was the experience? Magaling ba? Hindi rin, medyo boring. Sa katandaan, napagod ko yata na hindi na nga makadalawa. Bilib na talaga kami sa'yo, Zane. At dahil dyan, makakasama ka na namin sa Maldives. Congrats, girl! Ipinalabas ni Zane sa mga kaibigan na hindi siya nakontento sa naging karanasan niya, na wala man lang kabuhay-buhay magromansa ang lalaki, na hindi ito magaling at nakakaboring. Pero ang totoo, hindi niya makakalimutan ang gabing ito. Ang ipinaranas niya sa dalaga ay walang katulad sa mga karanasan niya sa ibang lalaki. Para kay Zane, kakaibang hunk tito na ito. Nang makatulog siya namang gising ng lalaki. Aksidente niyang napakialaman ng cellphone ni Zane. Nakalimutan niyang ilok ang phone kaya madali itong nabuksan ng lalaki.
Bumungad agad sa kanya ang naging usapan sa chat ni Zane at ng kanyang mga kaibigan. Napailing siya saka nadismaya matapos mabasa ang mga mensahe na iyon. Mga kabataan talaga ngayon, bukod sa mapupusok, hindi marunong magseryoso. Mahinang sabi ng lalaki sa sarili. Sa pagkakahimbing ng tulog ni Zane ay hindi niya namalayang umaga na. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi niya na makita ang presensya ng lalaki sa silid kaya tumayo kaagad siya upang hanapin ito sa buong kwarto. Nang mapagtantong umalis na nga ang lalaki, napakamot na lamang itong umupo sa kama at saka pa lamang naramdaman ng hiya. Nang dahil sa isang pustahan ay nakakilala siya ng misteryosong lalaki na simula ng araw na iyon ay hindi na nawala sa kanyang isipan. Ni hindi man lamang niya na itanong ang pangalan nito o phone number. Walang naiwang pagkakakilanlan sa lalaki kaya hinihiling na lamang niya na sana'y magkita muli sila nito. Katulad ng napag-usapan, tinupad ng mga kaibigan ang pangako nila kay Zane na sasagutin nila lahat ng gastos ng dalagang papuntang Maldives. Isang buwan na rin ang nakakaraan pero nasa isip pa rin ni Zane ang lalaki. Hanggang makarating ng Maldives ay sariwa pa rin sa kanyang alaala nangyari nung gabing yon. Zane, I'm glad that you're here. Magtatampo na sana ako sa'yo kung hindi ka sisipot. That's impossible to happen, sis. This is your day. One of the most important occasion of your life. Hindi ako pwedeng mawala rito, no? I told you, kahit inalis na sa akin lahat ni Daddy, I'll still find ways just for you. Congratulations. I'm so touched. Thank you, sis. You never failed to amaze me. Anyway, enjoy the food, ah. See you later. Okay, sis. See you. Sobrang elegante ng lugar. Tamang-tama ang ganda ng Maldives sa romantic event na ito sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Maging sa reception ay mapapamangha ka talaga dahil sa ganda ng setup at maging mga pagkain na nakahain ay puro ipinagmamalaki ng bansang ito. Hoy Zane, gutom ka? Dahan-dahan sa pagkain, hindi ka mauubusan ah. Ang sarap lalo na yung seafoods, grabe. Hindi pa ubos ang laman ng bibig ay panay pa rin ang subo nito. Sa kasarapan ng pagkain na natigilan bigla si Zane at napahawak sa kanyang bibig. Are you okay? Nako, naimpacho ka na yata. Wait, CR lang ako. Dali-dali siyang umalis na nakahawak pa rin ang mga kamay sa kanyang bibig. Nagtungo siya sa comfort room na naroon at saka isinuka lahat ng kanyang kinain. Halos manghina na ang kanyang katawan sa pagsusukang iyon. Nang mahimasmasan, ay habol ang kanyang hininga na tinitigan ng sarili sa salamin. Hinilamusan niya ang tubig ang kanyang muka at tinapik-tapik ito. Sa tanang buhay niya, kailanman ay hindi pa siya nagsuka ng ganitong kalala. Maliban na lamang kapag lasing siya. Pero yung ngayon, normal naman siya at wala namang bahid ng alak sa katawan kaya nagtataka siya kung bakit siya nagsuka ngayon. Kinutuban na siya sa nangyayari sa kanya dahil araw-araw siyang ganito dito sa Maldives. Pinalalabas na lamang niya sa mga kaibigan na naiempatso nga lamang ito at hindi natunawan. Matapos ang pamamalagi nila roon ay lumipad na sila pabalik ng Pilipinas. Dali-dali nagtungo si Zane sa CR ng kanyang kwarto. Tsaka sinubukang gamitin ang patagong biniling pregnancy test. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa mga oras na ito. Marahil ay may kutob na siya sa maaaring maging resulta ng test na ginawa niya. Pinikit niya muna ang kanyang mga mata tsaka iminulat na makalipas ang ilang segundo. Oh my God. This can't be. Hindi ito maaari. Positive. Paulit-ulit niyang ginawa ang test ngunit pare-pareho pa rin ang lumalabas na resulta. Positive. Doon ay bigla siyang nanlumo. Pakiramdam niya ilalamunin na siya ng lupa sa mga tagpong yon. Sobra nang dismayado ang kanyang daddy sa kanya kaya paniguradong lalong magagalit ito kapag nalaman niya na buntis ang kanyang unika iha. Ngunit kung itatago niya ito ay malalaman pa rin ito ng daddy niya dahil sa paglaki ng kanyang tiyan. That's why she decided to tell the truth and accept the consequences of her actions. Dad, sabihin mo na sasabihin mo at may pupuntahan pa ako. I just want to tell you something. Just say it, you're wasting my time. Huminga ng malalim si Zane at saka hindi na nagpaligoy-ligoy pa. I'm pregnant. Kung biro yan, it's not funny. I'll go ahead. Totoo, Dad. Buntis ako. 1 buwan na. I've done the test so many times pero positive talaga. Buntis ako, Bago pa man niya natapos ang kanyang salita, naramdaman niya na agad ang malakas sa sampal ng kanyang ama. What did I do wrong to you? Binigay ko ang lahat.
ang luho mo, ang lahat ng pangangailangan mo. Pagkatapos ganitong igaganti mo sa akin? How dare you, Zainaida? Hindi mo na ba talaga pinapagana ang utak mo? Napakawala mong silbi. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. You are the worst. I'm so sorry, Dad. Please forgive me. Mas kailangan kita ngayon, Dad. Please. Humahagulhol sa iyak ang dalaga at nagmamakaawang patawarin ng kanyang ama. This time, aminado na siya sa kanyang sarili na sumusobra na siya. Nasobra na ang kalokohang ginagawa niya. Naaawa na rin siya sa ama sa lahat ng problema ang binibigay niya rito. Sinong ama? I don't know, Dad. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Whore! Yan ang napapala ng mga anak na suwail. You deserve this mess. Sabihin mo na lahat, Dad. Lahat-lahat. Lahat-lahat na masasakit na salita. Kung gaano akong kasamang anak. Kung gaano ako kawalang kwentang tao. Na isa akong sumpa sa pamilyang to. Pero Dad, kahit hindi mo ako matanggap, please, accept my child. Wala siyang kasalanan dito. Matapos mong sirain ang buhay mo, didiktahan mo ako ngayon sa kung anong dapat na gawin at mararamdaman ko? Ano na lang sasabihin ng angka natin? Na nagpalaki ako ng pariwarang anak? Nabuntis sa walang direksyon ng buhay at hindi man lamang alam kung sinong ama ng dinadala niya? Ano pang mukhang ihaharap ko sa kanila? You ruined my reputation. Wala na ako magagawa, Dad. Nandito na to. Kahit pa ulit-ulit mo pa akong isumpa, hindi pa rin mababagong sitwasyon. Tell me, how could you be a good mother if you're never been a good daughter? Nakakaawang bata. Just say what you want to say, Dad. Inaako ko lahat ng kasalanan ko. Pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon na magbago. I want to be a good mother to my child. Kung inaakala mo na ganun akong kasama, I still want to sacrifice everything for this. I can make a change. Handa akong magbago at gawin lahat para sa kanya bilang magulang niya. So please, Dad, give us a chance. Another chance. Lahat ay gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Hindi pa mangganap na tao ito sa kanyang sinapupunan, naniniwala si Zain na ito ang dahilan kung bakit siya natauhan, kung bakit gusto niya nang baguhin ang kanyang nakasanayan, kung bakit gusto niya nang itama lahat ng mga mali niyang nagawa. Dugot laman niya ito at kahit sa hindi inaasahang pagkakataon nito na buo, ito pa rin ang maituturing niyang pinakatamang nangyari sa buhay niya. Batid niya na hindi magiging madali ang parusa sa kanya ng ama, pero handa siyang tanggapin at gawin ito alang-alang sa magiging anak niya. Dad, pinapatawag mo raw ako? Prepare yourself and pack your things. I will send you to Zambales site. I'm going to assign you there to help my friend on our projects. You can't stay here in Manila. Sobra na yung kahihiyan na dinala mo. Kaya doon ka na lang mamalagi sa Zambales hanggang sa mga anak ka. Don't worry. I have my college classmate there at siyang tutulong at gagabay sa'yo. Ayusin mo ang sarili mo doon, Zain. Formal na tao yon. Ayusin mong postura at pananamit mo. Kung gusto mo ng pagbabago, simulan mo sa pisikal na itsura mo. Hindi na nakatanggi ang dalaga sa sinabi ng ama. Inaasahan na rin niya ito na ipapatapon siya sa ibang lugar dahil alam niyang mas matimbang sa amang reputasyon ng pamilya kesa sa kanya at sa magiging anak niya. Okay, Dad, I will do it. Thank you for forgiving me. I will prove myself to you. Promise. Huwag sa akin. Diyan dapat sa anak mo. Magbago ka para sa kanya. Buong loob na umalis si Zain sa kanilang mansyon at nagtungo sa Zambales kung saan siya ipinadala ng ama. Kailangan niyang ibagay ang sarili at baguhin katulad ng ipinangako niya sa ama. Ngayon ay maaaring manibago siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay na ito. Pero kailangang panindigan niya ang pagbabago para sa kanyang sarili, lalong-lalo na para sa kanyang magiging anak. Ilang oras din ang kanilang naging biyahe na makarating na sila sa main office ng site. Maluwag siyang sinalubong ng mga tauhan nila ng may ngiti sa mga labi. Welcome, Ms. Zain. Dito pong office ninyo. Bungad sa kanya ng sekretarya at ng kanyang ama roon. Iginala niyang tingin sa paligid at sumusunod na lamang sa sekretarya. Halos lahat ay nakatingin sa kanya at binigyan siya ng maluluwag na ngiti ng bawat isa. Marahil ay nagagandahan sila kay Zain dahil ngayon lang nila ito nakita.
Tunay na magandang dalaga at sadyang kaakit-akit. This is your office, Miss Zane. Is this okay with you po? Oh, of course. Looks comfortable naman at spacious kaya okay to sa akin. Napansin niya na may 2 table sa loob ng silid. May kasama ako rito. Yes, Miss Zane. Makakasama niyo po rito si Sir Thomas. Yung kanang kamay po rito ng daddy ninyo at siya po ang nagmamanage ng buong site. Thomas? Siguro yung tinutukoy ni Dad na college classmate niya. Anyway, sige, nandito na ba siya? Nasa site lang po siya, Miss Zane. Pero maya-maya po, nandito na rin po si Sir Thomas dahil na-advise ko na po siya na ngayon po ang dating ninyo. Okay, good. Is he good? I mean, mabait ba? O baka naman mapagmataas like that. Naku ma'am, sobrang bait po ni Sir. Seryoso nga lang po kung magtrabaho pero rest assured po na mabait si Sir. Makakasundo niyo po siya kaagad. Good to hear that. Mabuti naman kung ganon. Anyway, thank you. Your name again? Feli na lang po. Okay, Feli, thank you. May kailangan pa po ba kayo, Ms. Zane? Siguro for now, okay na muna. Thank you. Okay po, Ms. Zane. If you need anything po, just tell me or call Trina. Siya pong admin dito. Nandiyan na po sa logbook ang number niya. Mauna na po ako. Again, you're very much welcome here, Ms. Zane. Feel at home po. Thank you, Feli. Malawak ang site ng kanyang ama rito sa Zambales. Hindi niya akalain ganito rin karami ang mga tauhan ng kanyang ama. Palibhas ay mas inabalan niyang sarili sa pagliliwaliw at mga walang kabuluhang bagay kaya kailanmay hindi niya napag-aralan at naranasan ang mga negosyo ng kanilang pamilya. Habang wala pa yung Thomas ay inabala muna niya ang sarili na ayusin ang kanyang magiging table. Napapaisip siya kung ano kayang klaseng boss yung Thomas, kung magkakasundo ba sila kaagad. Maya-maya pa ay may pumasok na ng silid. Hindi ito kaagad napansin ni Zane dahil abala siya sa pag-ayos ng table. Pagharap niya ay laking gulat niya sa nakita. He is the same guy in the cabana. Siya ang huling nakasiping ng dalaga at 100% siya na siguradong itong ama ng batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Hindi siya kaagad nakaimik pero halatang hindi siya namukhaan ng lalaki. Hindi siya nakilala nito dahil noong gabing nagkita sila ay makapalang make-up niya na ibang-iba sa postura niya ngayon na simple lamang na halos walang kororete sa kanyang muka. Hi, you must be Zane, right? Yes, hi, I'm Zane, the daughter of the CEO. Bahagya niyang inilahad ang kanyang kamay sa binata at pilit itinago ang kanyang tunay na nararamdaman. Kailangan niyang kumilos ng normal para hindi mahalata ng lalaki na may itinatago siya. Sigurado siyang mapapatay siya ng kanyang ama kapag nalamang ang ama ng batang kanyang dinadala ay ang kanyang matalik na kaibigan na halos dobleng edad sa kanya. It's nice to see you. Na-welcome ka na ba nila? Will you be okay here? Nang magdampi ang kanilang mga palad ay lalong bumilis ang tibok ng puso ni Zane. Mas mabilis kumpara noong dati. Biglang bumalik sa kanyang alaala yung gabi nang may mangyari sa kanila. Yung gabi na kailanman ay hindi niya makakalimutan at doon nagbunga ang kanilang magiging anak. Yes, actually na-tour na ako ni Feli. They were all hospitable and warm. Kaya okay na ako rito. Thank you. Okay, good. So, I think you should take some rest dahil alam kong napagod ka sa biyahe. We will start the training tomorrow. I'll go ahead. See you tomorrow. Okay, thank you, Mr. Thomas. See you tomorrow. Matapos ng tagpong yun ay nagtungo na siya sa room na kanyang tutuluyan. Hindi pa rin mawala sa kanyang buong sistema ang nangyari kanina. Malaking tulong ang pagbabago ng kanyang itsura dahil hindi siya nakilala ni Thomas. Tumatak din sa kanyang pangalan ng lalaki. Thomas palang pangalan niya, sabi niya sa isip. Hindi siya makapaniwalang magpapanagpo muli ang kanilang mga landas. Kung nakikialam na sana siya noon pa lang sa mga negosyo ng ama ay makakaiwas pa siya na matukso sa lalaki. Pero sa kabilang banda, kung siyang masusunod ay wala namang masama na itong maging ama ng anak dahil una sa lahat ay magaan ang loob niya kay Thomas. At pangalawa, ay mukhang mabuting tao ito at siguradong magiging mabuting asawa at ama sa kanilang mag-ina. But still, hindi pa rin maalis sa kanyang magiging galit sa kanyang ama kapag nalamang si Thomas ang ama ng kanyang anak. Baka lalong hindi na siya mapatawad nito at habang buhay ng pabayaan.
Kinaumagahan ay nagtungo na siya sa office upang simulan ng mga nakaatang sa kanyang gawain. Naroon din si Thomas at siya na lamang ang hinihintay para makapagsimula na sa training. Good morning, Thomas. Ang aga mo naman. I'm always early. Hindi dapat pinaghihintay ang trabaho. Ngayon napatunayan ng dalaga na medyo istrikto nga at seryoso nga ito pagdating sa trabaho. Bigla siyang kinabahan dahil baka hindi niya kaagad maunawaan ang mga ituturo nito. Pumesto na siya sa may mesa ng lalaki, ngunit may ilang distansya pa rin ang layo. Alam mo bang negosyo ng daddy mo dito sa Zambales? Napaisip si Zane dahil ang totoo ay wala talagang siyang ideya sa mga negosyo ng ama. Para siyang sasabak sa isang gera na wala man lamang dalang sandata. Ang alam ko mga sofa ang negosyo niya rito. Parang hindi kaya ata sigurado. Okay, I'll be honest with you. Sorry kasi wala talaga akong alam sa mga negosyo ni Daddy. Kaya ako narito dahil ikaw ang magbibigay sa akin ng ideya sa mga bagay na hindi ko alam. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo baka hindi ko masagot yung mga katanungan mo. Okay, no worries. I will teach you all the things that I know. I just need your cooperation and dedication for this. Pwede ba yun? Of course, I'm willing to learn. Kahit hindi ako fast learner. And one more thing. This is a serious matter. Hindi na pambata. Dapat buo na ang loob mo sa pagpapatakbo ng negosyo. Pwede ba yon? Oo naman, mukha ba akong hindi seryoso? I will do my best. At yan ang ipinangako ko sa daddy ko. Well, that's good. Magkakasundo tayo. Tunay nga ang ubod ng strikto ang kanyang magiging boss. Ngunit hindi pa rin siya matitiklop ng dahil lamang dito. Sabi ng daddy niya rito, ito raw ang magiging father figure niya dito sa Zambales, ang gagabay at tutulong sa kanya. Sa tuwing maiisip niya ito ay bigla siyang nakakaramdam ng ilang sa sarili dahil ang dapat na ama-amahan niya rito ay ang ama ng kanyang anak. Isinama ni Thomas si Zane sa malaking gusali na naroon. Tama siya ng mga sofa nga ang negosyo rito ng kanyang ama. Hindi lamang sofa, kundi ang mga mamahaling furniture sa bansa maging sa mga karatig bansa nito. Narito rin ang planta nila na paggawaan ng mga mamahaling mga gaming at office chairs na isinusupply sa malalaking company sa bansa. Namangha si Zane sa nakita. May showroom din doon at dinadayo ng ilang mayayamang negosyante, maging mga sikat na personalidad. Ngayon siya napabilib sa ama na ganito palang kagagandang ikinabubuhay nila. Every morning I come here to visit the furnitures. Kung may mga defect, lalong-lalo ng mga materyales na gagamitin. Wala akong manager o supervisor kaya ako lahat ang gumagawa niyan. Pero dahil nandito ka na, once matutunan mo yung mga simple tasks, ibibigay ko na to sa'yo. Naiintindihan mo ba? Oo, nauunawaan ko. May tanong ka ba? Paano kapag may mga defect, anong gagawin doon? Kapag may mga defect, syempre ilalag yun ng purchasers ko. Sila na bahala sa records with issue, then saka ibabato sa'yo. Pero usually, sobrang hands-on kasi ako. Hindi sa wala akong tiwala sa mga tao ko, kundi I make sure na ako mismo ang nakakakita ng mga flaws at defects sa mga produkto natin. Okay. Gets ko na. Okay, good. Follow me. Dito naman tayo. Nang makagaling sa planta ay isinama naman niya ang dalaga sa showroom nila para mas maging familiar ito sa buong lugar at flow ng negosyo. Good morning, Sir Thomas and Miss Zane. Bati sa kanila ng receptionist. Good morning. Good morning. May ilan ng mga guests ang naroroon na nagtitingin ng mga mamahaling office chairs. Grabe, ang gaganda naman ng disenyo ng mga yan. Nag-hire ba kayo ng designers? Minsan, pero most of the designs here are from your dad and my ideas. Wow! Design ni Daddy yan? Oo. Sorry to ask, but mag-ama ba talaga kayo? Of course, yes. Bakit mo naman natanong yan? Para kasing hindi niyo kilalang isa't isa. Ni wala kang alam tungkol sa daddy mo. Yeah, but it's too personal. Ayokong pag-usapan. Okay, sorry. It's okay. Habang lumilipas sa mga araw ay natututunan na ni Zane ang mga itinuturo sa kanya ni Thomas. Habang natututunan na rin ng lalaki na magustuhan ng dalaga.
Batid niya hindi sila nababagay sa isa't isa dahil sa layo ng pagitan ng edad nila. Ganon din naman si Zane. Hindi niya akalaing mas lalalim ang pagtingin niya sa lalaki, lalo pat ito naman talagang ama na magiging anak niya. Naging maselan din ngayon ang pagbubuntis si Zane pero hindi niya ito pinapahalata sa mga kasama niya, lalo na kay Thomas. Ayaw niyang malaman nila nagdadalang tao ito dahil iniiwasan niyang matanong tungkol sa ama ng bata. Para hindi mahalata ay lagi na lamang siyang nagsusuot ng maluwag na damit na kung minsan naman ay naka-blazer pa ito. Thomas, paano nga ulit itong report? Medyo nalilito pa ako sa part na to eh. Nakatutok si Zane sa kanyang computer nang tawagin niyang atensyon ni Thomas. Agad namang lumapit ang binata sa kanya upang i-check ang ginagawa ng dalaga. Alin dyan? San tapat? Nakapwestong lalaki sa likod ni Zane na nakayuko upang mas maaninaw ang screen ng computer. Ito, bakit negative? Tama naman ang computation ko. Normal lang ba na mag-negative? Para mas maaninaw, inilapit pa ni Thomas ang kanyang mukha sa screen at pinantayan ang mukha ng dalaga. Halos hinliliit na lamang ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Naging abnormal ang pintig ng puso ni Zane nang magkalapit sila ng ganoong kalapit ni Thomas. Nakaunting lingon na lang siya rito ay paniguradong mapapahalik siya sa mga labi ng lalaki. Ipinatong ni Thomas ang kanyang kamay sa kamay ni Zane na nakahawak pa rin sa mouse ng computer. Here, hindi mo na-edit tong ending kahapon. Dapat yan ang lagi mong i-check kapag gumagawa ka ng inventory. Hindi siya automatic at ikaw mismong maglalagay dyan manually. Samantala, tila hihimatayin na si Zane sa sobrang kabang nararamdaman niya. Hindi niya maitatangging na miss niya ang lalaki ng ganitong malapitan. Maging ang amoy niya ay hindi nagbabago. Amoy ng mamahaling pabango na sa ibang bansa lamang mabibili. Kahit na masasabing may edad na si Thomas, ay iba pa rin talaga ang tikas ng katawan nito na tila alagang-alaga ng mga dumbbell sa gym. Sa kabilang banda ay ganun din ang nararamdaman ni Thomas. Pinipilit lamang niyang labanan ng kaba para hindi ito mahalata ng dalaga. Hindi rin niya maitatagong na a-attract na rin siya sa dalaga. Nag-iibang pakiramdam niya sa tuwing malapit sila sa isa't isa. Bumibilis din ang tibok ng puso at nanginginig ang kanyang buong sistema. Okay na. Gets ka na. Ngayon ko lang kasi nalaman. Sorry. Mabilis na rin umagbat si Thomas dahil nakaramdam na sila ng ilang sa ganoong posisyon. Sige. Kung meron pang part na hindi mo maintindihan, let me know, okay? Sure, thank you. Hindi pa man natapos si Zane ang reports ay nakaramdam na naman siya ng pagkahilo. Nagiging madalas na lalo kapag nasosobrahan siya sa trabaho. Walang nakakaalam ng pagbubuntis niya dito kahit na sino. Hindi na rin siya nagpapacheck up kaya wala na siyang ideya sa sitwasyon nilang mag-ina. Thomas, pwede ba ako mag-early out? Mahinang tanong ni Zane. Bakit? I'm dizzy eh. I want to rest. Pwede ba? Mukhang napapadalas yata ang pagkahilo mo ah. Do you want me to send you in the clinic para malaman natin ang pinagmumula ng frequent dizziness mo? No, I'm okay. I think naninibago lamang ang katawan ko sa trabaho. Masasanay din ako. Huwag ka na mag-abala pa. Okay, kung yan ang gusto mo. Papadala na lamang ulit kita ng meds kay Feli para mas gumaan yung pakiramdam mo. Okay, thank you Thomas. Babawi ako bukas, promise. No need, magpahinga ka na lamang ng maayos. Kung hindi mo pa kayang pumasok bukas, okay lang. Huwag mong pasahin ang sarili mo. Rest well. Thank you. Una na ako ha. Tila sa isang iglap ay nagbago ang tingin ni Zane sa personalidad ng mga matured na lalaki. Kung dati ay diring-diri siya sa mga ito, marumi at nakakasuka, ngayon ay nagbago ng pananaw nito sa kanila, lalo pa sa katauhan ni Thomas. Dito niya napagtantong malambing pala ito at maalaga. Dahil dito ay lalo niyang nagustuhan ng lalaki, ngunit hindi niya kayang panindigan sa ngayon dahil sa sitwasyon nila ng kanyang ama, lalo pat matalik na kaibigan nito. Pinangangambahan na rin ni Zane na unti-unti nang lumalaki ang kanyang tiyan. Nagigilty siya na hindi man lamang niya magawang ipacheck up ang kondisyon ng baby sa kanyang sinapupunan. Hindi na siya makapag-isip ng maayos dahil wala naman siyang ibang mapagsabihan. Nang nakalipas ang 4 na buwan ay naging halata na ang paglaki ng tiyan ng dalaga. Ginawa niyang pantakip ang kanyang makakapal na blazer upang hindi nila ito makita. Sa loob ng office habang nagtatrabaho si Zane,
ay nagkaroon ng power interruption at nawala ang lamig ng aircon at sa kondisyon niya na mainitin ang katawan na dala ng pagbubuntis ay hindi na siya nagdalawang isip pa na hubarin pansamantala ang suot nitong blazer. Hindi na siya nangamba kasi wala namang ibang tao roon sa loob ng silid. Saktong pagbaba niya ng blazer ay pumasok naman si Thomas. Napabalikwas si Zane sa gulat nang pumasok ang binata. Wala na siyang suot na blazer, kaya kitang-kita ng lalaki ang bukol sa kanyang tiyan. Zane? Are you pregnant? Nagtatakang tanong ng lalaki sabay sinaraduhan ng pinto. Hindi niya na ito may tatanggi o mapagtakpan dahil halatang halata naman na ang kanyang tiyan. Sa katunayan, ipinangako niya noon na hahanapin ang ama ng bata at sasabihin sa kanya ang totoo. Ngayon na nasa harapan niya na ito ay tila umuurong ang kanyang dila dahil hindi naman niya ito magawa dahil sa magulong sitwasyon nilang mag-ama. Oo, buntis ako. 4 na buwan na. Why didn't you tell me? Ni hindi rin ito nabanggit ng dad mo sa akin. Why did you hide it? Mahabang kwento. Basta, hindi to tanggap ni daddy. Now I know, naiintindihan ko na kung bakit lately lagi kang nahihilo. Bakit hindi mo man lang sinabi? Sobrang stressful yung mga pinagagawa ko sa'yo nung nakaraan at maaaring makasama yun sa'yo at sa bata. Hindi mo man lang ba naisip yun? I have no choice. I have to hide it. Personal reason. Ayoko may makaalam. Masisirang reputasyon ni daddy. Anong klaseng dahilan yan, Zane? Bata yan, nasa tiyan mo, may buhay, may heartbeat. Mas iniisip mo pa yung reputasyon ng pamilya mo kaysa sa magiging anak mo? Wala kang alam. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Masama akong babae pero hindi ako masamang ina. Naluluhang hinimas ni Zane ang kanyang tiyan. Dala ng matinding emosyon, ay naninigas ito na tila nararamdaman ng bata ang damdamin ngayon ng kanyang ina. Sa kabila ng galit ni Thomas sa kanya, nakaramdam naman ito ng kaunting tuwa dahil sa naging reaksyon nito. Ramdam niya ang sobrang pag-aalala ni Thomas sa kanilang mag-ina, lalo pa siguro kung malalaman niyang dugo at laman niya ang bata. I will talk to your dad. This is insane. Hindi kanya dapat hinahayaang lumayo sa poder nila ng ganitong sitwasyon mo. Kung ayos lang sa kanila na pahirapan kayong mag-ina, pues sa akin ay hindi. Huwag ka na lang makialam. Hayaan mo na. Kaya kong sarili ko. No. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Kahit hindi na para sa'yo. Para na lang sa bata. And if you're a good mother, alam mo makakabuti sa kanya. Lumabas ng silid si Thomas na galit sa nakita at nalaman. Nagtungo siya sa site at doon ay kinontak ang ama ni Zane. Oh, Thomas, napatawag ka. Binigyan ka rin ba ng sakit ng ulo riyan ni Zane? Hindi lang sakit ng ulo, Fernan. Buntis pala si Zane. Bakit hindi mo malang sinabi? Saka ko pa lamang nalaman na 4 na buwan na pala. Don't you know the risk that you put on her shoulder? May buhay sa sinapupunan niya. Sana hindi mo na siya pinadala rito. Desisyon niya yan. Ang maging pariwara. Matigas ang ulo at walang pinapakinggan. Ilang beses na siya nagdala ng kahihiyan sa pamilya namin. Kaya hindi na siya pwedeng bumalik dito sa Maynila. Diyan niya palalaki ng bata at pagtrabahuan niyang ibubuhay niya sa bata. Ilang taon ko nang tinitiis ang batang yan, Thomas. Hayaan mo na siya magbanat ng buto at matutunan ng hirap ng buhay. Besides, siya naman ang naglagay ng sarili niya sa posisyong yan. Problema niya, lutasin niya. Tapos na ako sa batang yan. I gave up on her. What? Ama ka ni Zane, paano mo nasasabing mga bagay na yan sa sarili mong anak? Apo mo ang nasa sinapupunan niya. Dugot laman mo. Hindi mo pwedeng ipagkaila iyon. You must do something about this serious matter, Fernan. Kahit baligtarin mo man ang mundo, kahit gaano pang problema ang binigay sa'yo ng anak mo, still, anak mo pa rin siya. Anak mo pa rin siya, Fernan. Hindi magbabago yon. Tila hindi na kayang kumbinsihin ni Thomas ang desisyon ng ama ni Zane. Buo na ang loob nito na hindi pabalikin ang anak sa Maynila. Nakaramdaman naman ang matinding awa si Thomas kay Zane. All this time, 2 na pala silang nakikipaglaban sa buhay. Nakikita pa niya minsan na unhealthy ang kinakain ni Zane kaya mas lalo siyang na-guilty. Lalo pa nang malaman niyang ni minsan ay hindi pa ito nakakapagpa-check up kaya lalo siyang nag-alala sa kalagayan ng mag-ina.
Na mga sumunod na araw ay niyaya ni Thomas si Zane na lumabas. Zane, come with me. Saan tayo pupunta? Basta. Saan nga? Hindi ako sasama hanggat hindi mo sinasabi. Huwag na matigas ang ulo, basta para sa'yo at sa baby mo. Kaya sumama ka na lang. Wala nang nagawa ang dalaga kaya sumunod na lamang sa kagustuhan ng lalaki. Sumakay sila sa kotse ni Thomas habang nakatingin sa kanilang ibang mga tauhan. Maging sila'y nagulat din nang malamang nagdadalang tao si Zane kaya nakaramdam din sila ng pag-aalala. Nang makarating sa pupuntahan ay huminto na lang sa sasakyan at saka bumaba na rito. Clinic. Dinala siya sa clinic ni Thomas sa isang magaling na OBGYN sa kanilang lugar. Saglit! Halata sa itsura ni Zane ang kaba at takot na malaman ang estado ng bata sa kanyang tiyan. Natatakot siyang ihakbang ang mga paapapasok ng clinic dahil baka negatibo ang maging test sa kanila. Are you scared? Yes. Well, don't be. I'm here. Hindi kita iiwan. Kasama mo ako sa loob. Paano kung... Nagsalita pa siya ng putulin na ito ni Thomas. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Magtiwala ka lang, okay? For the baby. Hindi dapat matatakotin ng mommy niya para matapang at palaban din siya paglabas niya dito sa mundo. Napangiti si Zane sa sinabing iyon ni Thomas. Naibsan ng kaba at takot na nararamdaman niya ngayon at nakatulong ang pagmomotivate sa kanya nito. Okay, kaya ko to. Para sa baby ko. Yan, ganyan dapat. Malakas ang loob. Pagkapasok nila ay dumiretso na agad sila sa isang silid na naroon kung saan nakatigil ang OB. Good morning, Dr. Sanchez. Oh, Sir Thomas, good morning. Tuloy kayo. Buti na lang at maaga ka nakapagpa-appointment. Sakto hanggang lunch lang kami. Swerte pala namin. Anyway, Doc, siya si Zane Cristobal, yung pinaschedule ko. Oh, I see. Halika, iha. Tingnan lang natin ang heartbeat ni baby, okay? Sa sobrang kaba, hindi na namalaya ni Zane na nakahawak na siya ng mahigpit sa kamay ni Thomas. Ramdam naman ang lalaking panlalamig ng kanyang mga kamay at pamamawis nito. Tanda ng matinding kaba. Pinakalma naman kaagad siya ni Thomas gamit lamang ang isang nakakapagpapalakas ng loob na tingin. For the baby. Mahinang sabi ni Thomas. For the baby. Mahinang tugon naman ni Zane. Tumayo na ito at nagtungo sa clinic bed na naroon. Sumalta siya rito gaya ng utos ng OB sa kanya. Inumpisa na ng OB ang transvaginal ultrasound para malaman ang kalagayan ng embryo sa kanyang sinapupunan. Nagdaan din siya sa iba pang mga test para ma-detect ang kalagayan ng baby. Ang huli nitong ginawa ay ang pagdedetect ng fetal heartbeat monitoring ng bata. Kailangan ng mga ito upang malaman nila kung high risk na ba ang baby sa tiyan ni Zane, lalo pat nalaman nito ngayon lamang ito nakapagpa-check up. Nang maisagawa ang lahat ng ito ay pinabalik na muli siya ng OBGYN sa pagkakaupo. Doc, ano po? Kamusta po ang baby ko? Congratulations, Miss Cristobal. Healthy ang pagbubuntis mo at ayos rin ang paghinga ni baby. May mga irereseta lamang ako ng mga gamot at vitamins para mas maging healthy ang pregnancy mo hanggang sa mga anak ka. May ibibigay din akong gatas para sa'yo para mabilis lumaki si baby. Hindi maipaliwanag ni Zane ang nararamdaman at kahit hanggang sa sasakyan ay masaya pa rin siyang nakatitig sa mga piraso ng papel kung saan nakasulat ang resulta. Masayang-masaya kasi sa wakas ay nalaman din niya ang estado ng pagbubuntis niya. Thank you, Thomas, ha. Utang na loob ko to sa'yo. Salamat sa pagpapalakas ng loob. It's too early to say thank you. May pupuntahan pa tayo. Nagtaka naman si Zane kung saan naman siya balak dalhin ito. Ngunit sabi niya sa isip ay kung saan man siya dalhin ito ngayon ay kusa na siyang sasama. Pumunta sila sa mall at hinanap ang for infant area. Hoy, sobra na to. Yan pa nga lang ang kaya kong gawin sa inyo, sobra na agad. Kulang pa yan. Let's buy him or her cute tops. Pili ka na. Napangiti naman ng maluwag si Zane kay Thomas. Kung alam lang niya na anak niya ito ay baka kulang pa ang buong mundo para ibigay niya rito. Wala pa naman siyang gender kaya pwede next time na lang tayo bumili. I want now. Kung wala pa siyang gender, edi unisex na lang bilhin mo. Sige na, ipili mo na. Ikaw talaga, masyado mo naman kaming ini-spoiled. Pero dahil makulit ka, sige na nga. Masayang dinampot ni Zane ang isang pares ng puting damit na pambabae at panlalaki.
Napaluha siya dahil hindi niya akalaing magiging nanay na siya. Hindi luha ng pagsisisi pagkos ay luha ng kagalakan. Kung may lakas sana siya ng loob ngayon na aminin kay Thomas ang totoo ay nagawa niya na. Pero natatakot pa rin siya sa maaaring mangyari sa ama kaya patuloy niya na lamang itong itatago sa kanyang sarili. Matapos nila na makapamili ng mga kailangan ng baby ay mga gamit naman ni Zane sa pagbubuntis ang kanilang binili. Okay na ako sa mga damit ko. Tsaka na lamang ako bibili sa sweldo ko. Sobra-sobra na to, Thomas. Nakakahiya na. Diba sabi ko sa'yo huwag ka nang mahiya? Pero sige, kung ayaw mo talaga, isipin mo na lamang na advance mo yan. Okay ba yon? Sige na nga. Salamat. Hindi maiwasang ng ibang naroroon na mapatingin sa kanila. Marahil na iniisip ngayon ng mga tao na nakakakita sa kanila ay mag-asawa sila. Mapapangiti siya na masarap pala sa pakiramdam na may asawa at ama ng bata na nag-aasikaso sa kanilang mag-ina. Nakakalimutan niya ang problema lalo ng sitwasyon sa ama sa tuwing magkasama sila ni Thomas. Sa isip niya ay napakaswerte nilang mag-ina na si Thomas ang ama ng bata at magiging asawa niya. Kung pwede lang niya sana ipagtapat ay nagawa niya na. Kung pwede lang sana. Samantala, matapos sila mamili ng mga pangangailangan ni Baby at ni Zane, niyakag siya ni Thomas upang kumain. What do you wanna eat? Ha? I'm okay, sa bahay na lang. Sobra-sobra na, Thomas. I'm really okay, don't worry. Napatingin si Zane sa mga katabing kainan. Isa sa mga pinaglilihian niya ngayon ang ramen. Kahit nasa labas sila, amoy na amoy niya ang bango nito na nagmumula sa food court ng mall. Napahawak siya bahagya sa kanyang tiyan na tila naninigas dahil may gustong kainin. Okay, ganito na lang. Babaguhin ko ang tanong. Anong gustong kainin ni Baby? Siguro naman hindi ka na mahihiya. Kahit ayaw tanggapin ni Zane ang alok ng lalaki ay tila nakikipagtalo sa kanya ang batang nasa loob ng tiyan at nagsasaping tanggapin ito ang alok ng kanyang ama. Sige na nga, may magagawa pa ba ako? Parang gutom na rin si Baby Sige, kumain na muna tayo. Nagtungo na sila sa food court na naroroon. Pili ka, anong gusto ni Baby? Sabi ni Baby, ramen daw. Okay, your wish is my command. Ngayon na na-realize ng dalaga na iba talaga mag-alaga at mag-isip ang mga lalaking may edad na kesa sa mga lalaking kaedad niya na katulad niya ay ginagawa lamang biro ang buhay. Napakalaki ng pagkakaiba, lalo na sa pakikitungo sa babae. Alam na lang kanilang mga ginagawa at mas malawak ang pag-iisip. Dahan-dahan lang sa pagkain, sa'yo lahat ng yan. I can't help it, ang sarap Nung isang araw ko pa itong gustong kainin kaso kailangan kong magtipid. Kaya simula ngayon kapag may gustong kainin o bilhin, just tell me. At please, wag ka nang mahiya. Okay. Thank you ulit. Walang anuman. Sige, kain ka lang. Nga pala, if you don't mind, may I ask if sinong ama ng bata? Natigilan si Zane sa pagkain. Ito yung tanong na pinaka-iniiwasan niya kaya mas gusto niya nang itago sa lahat ang kanyang pagbubuntis. Boyfriend ko nung college, ex-boyfriend. Naghiwalay na kami, hindi niya alam na buntis ako. So irresponsible kaya hinayaan ko na lamang na wala siyang alam. And besides, kahit malaman niya, alam kong hindi pa rin niya ito pananagutan dahil walang paninindigan yun. Mama's boy. Oh, I'm sorry. Pero para sa akin, karapatan pa rin ng ama ng bata na malaman ang kalagayan niyo ngayon. Karapatan ng bata na may makilalang ama. Pero para sa akin lang yon ha? Kung ayaw mo talaga, it's all up to you. Besides, buhay mo naman yan. Ikaw lamang ang makakapagdesisyon para sa inyo ng anak mo. Sa sagot na iyon ni Thomas ay tila natauhan si Zane. Tama naman siya. Karapatan ng ama ng bata na makilala niya ito o malaman man lang na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ng kanyang magiging anak. At karapatan nga iyon ni Thomas. Ngunit dahil iniisip pa rin ng dalaga ang kanyang daddy, tiniis na lamang niya mga salitang ito na dumudurog sa kanyang puso, lalo na sa damdamin ni Thomas kapag malaman niya ng katotohanan. Thank you, Thomas. Sobrang nag-enjoy kami ni Baby ngayong buong araw na to. Walang anuman. Basta kagaya ng sinabi ko, just tell me if you need anything, okay? Bawal nang mahiya.
And always take your vitamins and drink the milk na binigay ng OBGYN. Ay yes boss, susundin ko po lahat ng ibinili ninyo. Bahagyang napahawak si Zane sa kanyang tiyan at naramdamang nanigas na naman ito. Oops! Pati rin si baby gusto rin daw magpasalamat. Thank you raw. Pakisabi sa kanya na walang anuman. O siya, sige na magpahinga ka na. Una na ako ha. Sige, ingat ka ha. Salamat ulit. Pagkahatid ni Thomas kay Zane sa kanyang tinutuluyan ay umalis na rin ito para makapagpahinga na ang dalaga. Hindi pa rin maalis sa isip ni Zane ang nangyari buong maghapon. Para na talaga silang mag-asawa na masaya at abalang bumili ng pangangailangan ng kanilang magiging anak. Tunay na habulin din ng kababaihan si Thomas kahit na may edad na ito dahil sa maskulado nitong pangangatawan. Marahil ay maraming naiinggit sa kanya ngayong mga tita dahil tanging sa kanya lamang ito malapit kumpara sa iba. Naaalala naman niya ang sinabi ni Thomas noon sa kabana na single siya at walang asawa at anak kaya malaya siyang kumilos na walang kailangang itago maliban sa sikreto niya. Kinaumagahan ay maagang nagising si Zane at agad na itong nagtungo sa office. Ilang di ba pa lamang layo niya sa opisina ay nauulinigan niya na may ibang tao roon sa loob. Hindi lamang isa, kundi labis pa. Pagpasok niya roon ay nagulat siya sa kanyang nadatnan. Bukod sa nagbago ang tema at kulay ng pintura ng buong silid, ay naroon din ang kanilang ibang tauhan na pinapalitan lahat ng furnitures o gamit doon na maaaring hindi makapagbigay ng comfort sa dalaga. Maging ang office chair pinalitan ng mas mataas at mas malambot. Naging light din ang buong paligid dahil sa pink na kulay ng mga wall sa office. Nag-iba rin ang pwesto ng ibang mga kagamitan na naroroon. Inalis ang mga hindi kailangan para hindi lamukin. Hindi naman makapaniwala si Zane sa ginawang ito ni Thomas. Ayos na ho ba, boss? May ipapagawa pa ho ba kayo? Wala na, okay na to. Thank you. Tatawagan ko na lamang kayo kapag may kailangan pa akong idagdag. Sige ho, boss. Una na ho kami. Good morning ho, Ma'am Zane. Tuloy na po kami. Sige po. Hanggang ngayon ay nalilinga pa rin si Zane ang kanyang paningin sa laki ng pinagbago ng silid. Ikaw ang nagpabago nito? Oo, nagustuhan mo ba? Oo, gustong gusto. Inaasahan ko na yung sagot mo. I made a research na mas gumaan ang pakiramdam ng mga buntis kapag maaliwalas at masaya ang kulay ng paligid. At nag-abala ka pa talagang mag-research ha. Masyado mo naman ata akong pinapabilib. Ewan ko pero para bang gusto ko na lang lagi gumawa o magbigay ng anumang maitutulong ko para sa inyong mag-ina. Sa isip ni Zane, tunay ngang sinasabi nilang lukso ng dugo. Magaan ang loob sa kanya ni Thomas at sa bata dahil siya naman talaga ang ama nito. Kailan pa ito nagawa? Para namang kulang ang isang araw para magawa lahat ng to Kahapon habang nasa labas tayo, kinaunta ko ng mga tauhan at si Feli na simulan ng renovation ng room. Actually, ideya rin ni Feli na bigyan ng masayang kulay ang buong silid dahil tunay na nakakapagdala ito ng magandang energy sa mga buntis. Ganon din daw siya nang pinagbubuntis niyang panganay niya. Talaga? Hindi ko nahalata yun Pati sina Feli kasabot mo. You're unbelievable, Thomas. Hindi ko alam kung paano ka papasasalamatan o mababayaran man lamang sa mga kabutihang ipinakita mo sa akin, pati sa magiging anak ko. Well, it's my responsibility to take care of my people. Hindi man magawa ni CEO na daddy mo, ako nang gagawa. Mahal ko ang mga tauhan ko at hindi ko hahayaang may mapahamak na isa sa inyo. Maraming salamat ulit. Pero, baka makarating kay daddy na masyado mo na akong ini-spoil. Pinadala niya ako rito para magbanat ng buto at maranasan ng hirap ng buhay. Baka lalong magalit yun at madamay ka pa sa kamalasan ko. Don't say that. Hindi ka malas. Walang taong malas. Maaaring galit ang daddy mo pero siguro naman na hindi niya intensyong masaktan ka. Baka ang gusto lamang niya ay maturuan ka ng leksyon. Yeah, I know. Kaya nga pinipilit kong bumawi sa kanya. Alam ko namang mahal niya ako at hindi niya ako matitiis. Galit lang siya. At yun na lamang ang iniisip ko. That's right. At kung yung pang-i-spoiled ko sa'yo ang inaalala mo, don't worry. I can defend ourselves to him. Nakikinig din naman siya sa akin kapag ako nang nagsalita. Salamat, Thomas. Anyway, hindi na ako ma-stress sa mga reports na ipapagawa mo dahil sobrang aliwanas na ng paligid.
Thank you. No worries. Habang lumilipas sa mga araw ay mas gumagaan ang pakikisama nila sa isa't isa. Mas lumalalim ang kanilang samahan at mas nakikilala nila ang bawat isa. Kung dati ay laging seryoso si Thomas, ngayon ay pumapasok na siyang laging nakangiti at maliwalas ang mukha. Hindi rin siya pumapalya sa mga sorpresa kay Zane sa tuwing papasok na sa opisina ang dalaga. Komportable na rin si Zane sa presensya ni Thomas, na anytime kapag nawala ulit ito, baka hindi niya nakayanin pa. Nasanay na siyang laging kasama si Thomas. Napamahal na siya rito. Hindi lamang niya maamin sa lalaki. Minsan ay tinatanong na rin niya ang sarili kung hanggang kailan ba siya mabubuhay sa takot, sa ama at magiging handa na ipaglaban ang tuluyan ng pag-ibig niya kay Thomas. Ngunit nangingibabaw pa rin sa kanya ang takot. Ngayon pa niya maalala ang sinabi ng ama na bibigyan niya ang dalaga ng 10 buwan dito sa Zambales para matapos ang mga pinapagawa nito ay nakaramdam siya ng panlulumo. Gusto niya nang bumalik sa Maynila, ngunit ayaw na ng puso niya. Mas gusto niyang manatili rito kasama si Thomas na tunay na ama ng kanilang magiging anak. Habang sabay na nanananghalian ay nag-usisa si Zane tungkol kay Thomas. Nga pala, bakit wala ka pang asawa? Habang umuwi ay napatingin ito sa dalaga. Paano mo nalamang wala pa akong asawa? Nagtataka ito dahil wala siyang maalala na kunento niya ito sa dalaga. Parang nabanggit yata dati ni Feli. Hindi ko masyadong maalala. Kalimutan mo na lang. Sige, kain ka na. Pero tama ka. Wala pa akong asawa. Ewan ko. Siguro dahil lagi akong subsob sa trabaho. Nakakalimutan ko ng personal life ko. Nako, dapat balanse lang palagi. Dapat may oras ka pa rin para sa sarili mo. Tama ka naman. Pero siguro mapili lang din ako pagdating sa babae. Kaya sa kapipili ko, tumanda na ako at hindi na makapag-asawa. Bata ka pa naman eh. Pati isa pa, mas gusto ko na ngayon na matatanda. Napahinto muli si Thomas sa sinabi ni Zane. Ano ka mo? I mean, mas okay din kapag mas matured yung lalaki. Mas maalaga at positibong mag-isip. Biglang nakaramdam ng hiya si Zane sa nabanggit niya. Hindi niya namamalayang kung ano-ano nang lumalabas sa kanyang bibig at maaaring makahalata na sa kanya si Thomas. Kompleto na ang lahat ng maging mga gamit na kakailanganin ng baby. May sariling mansyon din sa Zambales si Thomas, ngunit madalang na lamang niya ito uwian dahil halos sa site na siya tumira para sa trabaho. Kumbaga wala nang alalahanin pa si Zane once na sumakit na ang tiyan nito. Malaki na rin ang kanyang tiyan at sa susunod na buwan na ang kabuwanan niya. Dad? Anong problema? Pinasakit mo na rin bang ulo ng mga tao riyan? Simula na maging pasaway siya ay ganito na lagi ang trato sa kanya ng ama. Isang malaking problema at kahihiyan sa kanilang pamilya. No, Dad. Actually, I'm doing good here. Mabilis daw ako matuto, sabi ni Thomas. Unti-unti ko na rin nagagamay ang mga gawain, Dad. Di mabuti. Natuto ka na. Para naman balang araw ay may inang ipagmalaki ang anak mo, kahit walang ama. May kung anong kumunot sa puso ni Zane. Manganganak na siya pero hindi pa rin matanggap ng ama. Sobrang sakit pa rin niya magsalita. Kahit siguro na magpakamatay pa siya at hindi na talaga siya mapapatawad pa ng kanyang ama. Hindi ka pa lang ba natuwa, Dad? I'm improving. I'm changing. Actually, I've changed. Marami pang mas importanteng bagay ang kailangan kong gawin. May sasabihin ka pa ba? Pinalampas na lamang ito ni Zane at sasabihin na lang niya rito na sa isang buwan ay lalabas na ang kanyang kauna-unahang apo. Sasabihin ko lang sana, Dad, na next month ay mga... Hindi pa man siya natatapos ang kanyang sasabihin ay pinagpatayan na siya ng telepono ng ama. Sobrang sakit nito para sa dalaga. Ang pabayaan at pagtusahan lahat ng kamalian na ginawa niya sa ama niya. Mahirap na muling ibalik ang tiwala nito dahil paulit-ulit niya ring sinuway ito. Pero magpaganon pa man, sana ay tanggapin man lang niya ang bata. Kahit yung bata na lang. Habang nasa showroom ay napakibit na rin si Zane sa sakit at napahawak sa kanyang tiyan. Miss Zane, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Feli. Biglang sumakit eh. Aray?
Naku ma'am, baka manganganak ka na po. Next week pa dapat to eh. Ouch, ang sakit. Hawak-hawak siya ng sekretarya at hindi niya malaman ang gagawin. Sila lamang kasing dalawa nasa loob ng showroom. Aligaga si Feli kung paanong hihingi ng tulong. Sakto naman na hinahanap ni Thomas si Zane at may nakapagsabing nasa showroom ang dalaga. Nadatnan niya roon si Feli na akay-akay si Zane na namimilipit na sa sakit ng tiyan. Sir Thomas, mabuti po't dumating kayo. Sumasakit na po ang tiyan ni Ma'am Zane. Mabilis na nilapitan niya ang dalaga at saka binuhat ito patungo sa kanyang kotse. Oh, hold on, Zane. Dadali na kita sa emergency. Please, tiisin mo muna. Tarantang sabi ni Thomas at halatang halata sa kanyang sobrang takot at kaba. Kahit na namimilipit na sa sakit ay hindi pa rin maiwasan ni Zane na mapatitig sa reaksyon ni Thomas na ngayon ay halos mamatay na sa nerbiyos sa pag-aalala sa kanya. Lalo siyang nahulog sa lalaki at mas lalo niya itong minamahal. Hanggang sa biyahe, tahimik pa rin kinakabahan si Thomas. Kulang na lang ay paliparin niya ang sasakyan para makarating na kaagad sila sa ospital. Sobrang sakit na. Please Thomas, don't leave me. Kumapit ng mahigpit si Zane sa damit ng lalaki habang madali itong dinala sa emergency. Naipasok na siya sa emergency room at naiwan na lamang si Thomas sa labas. Sir, kayo po bang kasama ng pasyente? Yes, ako nga. Kamusta na siya? Is she okay? Actually sir, due date niya na today kaso mataas pa ang bata. Kailangan na po namin siyang i-CS dahil baka makadumi ng bata sa loob ng kanyang tiyan. Kailangan na po namin ng perma ng kahit isa sa pamilya niya na pipirma sa waiver para ma-CS na po namin siya. Sa katarantahan at kagustuhang makaraos ni Zane ay siya nang umako para pumirma. Ako nang pipirma? Saan ako pipirma? Nagmamadali niyang tanong. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Sandali nag-isip ang lalaki. Wala na siyang maisip na idadahilan at isa pa, batid niya na umaaray na sa sakit si Zane. Kaya kailangan niya ng permahan ng waiver. Asawa niya ako. Okay sir, makikipirma na lang po dito. Pagkapermang iyon ay iniwanan na siya ng nurse sa may labas at nagtungo na sa loob ng emergency room. Kakaibang kabog sa dibdib ang naramdaman niya nang banggitin niyang siyang asawa ni Zane. Pakiramdam niya na totoo ito, na siyang ang asawa ng dalaga at ama ng pinagbubuntis nito. Na maya-maya pa lamang ay masisilayan niya ng munting anghel. Mamumuo rin sa kanyang isipan ng isang pamilyar na mukha ng babae mula sa kanyang nakaraan sa katauhan ni Zane. Naiisip niya na parang nakita niya na talaga si Zane sa kung saan, hindi lamang niya maalala kung saan at paano. Makalipas ang ilang oras ay lumabas ang mga nurse at doktor sa emergency room. Bitbit nila ang bata at dinala sa nursery room. Nang maiayos na roon ang baby at saka pinatawag si Thomas. Sir Thomas, maaari niyo na pong makita ang baby niyo sa nursery room. Kakaibang saya at excitement ang naramdaman niya. Gusto niyang angkinin ng bata ngunit hindi maaari dahil si Zane lamang ang may karapatan dito. Kabado siyang nagmarcha patungo sa nursery room. Sir, ito na po ang baby boy niyo. Nangingilid ang kanyang mga luha na makita ang baby. Gusto niyo po ba siyang kargahin? Pwede ba? Oo naman po, saglit po. Ipinlesto na ng nurse ang baby sa mga bisig ni Thomas. Doon ay tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Isang batang lalaki ang hawak-hawak niya ngayon na hinihiling niya na sana ay siya na lamang ang ama nito. Kinilabutan naman siya na mapansin niyang pareho ng sa kanyang hairline ng bata, maging ang mga mata nito na kulay brown na katulad ng sa kanya. Mas lalo siyang kinilabutan nang makita niya na may marka rin sa braso ang baby na katulad ng sa kanya. Bigla siyang naguluhan sa nasasaksihan. Sir, kamukhang-kamukha niyo po yung baby ninyo. Ang gwapo rin. Nakatitig pa rin siya sa baby at nagtataka kung bakit nga ba kahawig niya ang bata. Ilang sandali pa ay ibinaba niya ito, tsaka kinamusta sa nurse si Zane. Yung asawa ko, nasan siya? Nasa recovery room pa po siya, sir. Pwede niyo na rin pong puntahan. Sinamahan na muli siya ng nurse papuntang recovery room at saka iniwan na siya nito roon. Marahan siyang pumasok ng silid para hindi maabala ang pagtulog ng dalaga. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Pamilyar talaga sa kanya ang dalaga at pilit niyang iniisip kung saan niya ito nakita. Napatingin naman siya sa kumot ng dalaga na nakababa na kaya akma niya yung tataas ito. Nang itaas niya na ang kumot ay umagaw sa pansin niya ang isang pamilyar na totoo sa legs ng dalaga.
Isang tato na may disenyong sirena. Ngayon ay mas nagulantang ang mundo ni Thomas dahil alam niya na kung saan niya nakita ang babaeng ito. Si Zane at ang babaeng naka one night stand niya ay iisa. Hindi niya mawari ang nararamdaman. Hindi niya maintindihan ang gagawin. Hindi niya maiwasang isipin na sa kanya nga ang batang isinila ngayon ni Zane na siya ang asawa ng dalaga. Ngunit nagtataka siya kung bakit kailangan itong itago sa kanya ni Zane sa loob ng 9 na buwan. Bago pa man mag-isip ng kung ano-ano ay hinintay na lamang niya na magising si Zane. Pagkagising ng dalaga ay bumungad sa kanyang isang kumpol ng roses na nasa tabi ng kanyang kama. Gising ka na pala. Naroon sa couch si Thomas at magdamag hinintay ang pagising ni Zane. Hindi ka ba umuwi? Baka kailangan ka sa site. Lumapit dito ang lalaki at saka tinulungan itong bumangon ng marahan. Medyo mahina pa ang katawan ni Zane at nagbabawi pa lamang ng lakas. Is this for me? Nakatingin siya sa mga bulaklak. Yes. Congratulations, you made it. You're now a mom. Napaluhan ng kagalakan si Zane sa sinabing iyon ni Thomas. Thank you. Nasa nga pala ang baby ko. Nasa nursery pa, pinapaliguan ng nurse. Kapag okay ka na, dadalhin na nila rito. I want to see my baby boy. I want to hug him. Yes, at gusto na rin madama ng baby ang mga yakap mo. Thank you so much, Thomas. Siguro kung wala kay baka kung ano na nangyari sa amin ng baby ko. Salamat at lagi kang nandyan. Sa halip na sumagot ay malalim lamang itong nakatitig sa mga mata ng dalaga. Zane? Thomas? Pwede ba akong magtanong? Halos tumalo na sa kaba ang puso ni Zane ng mga oras na ito. Kung ano man ay itatanong ngayon ni Thomas, sana ay masagot niya ito ng buong loob at katapatan. Kailangan niyang ihanda ang sarili sa mga posibleng mga mangyari. Sige, ano ba yon? Yung bata? Yung ex-boyfriend mo ba talaga ang ama? Nakaramdam si Zane ng sobrang panginginig ng mga kamay at kalamnan. Ito na ang panahon na matagal niya nang iniiwasang mangyari, pero wala na siyang magagawa dahil nandito na ito. Kailangan niya ng panindigan ng mga sekretong matagal niya nang itinago. Thomas, I'm sorry. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Zane sa puntong to. Please, don't say sorry. Just tell me the truth. Hindi yung ex-boyfriend kong ama ni baby. Ikaw. Ikaw, Thomas. Ikaw ang ama ng batang 9 na buwan kong dinala sa aking sinapupunan. Nanlaki ang mga mata ni Thomas sa naging revelasyon ng dalaga. Tama ang hinala niya. Ngayon ay nauunawaan niya na kung bakit sobrang gaan ang kanyang loob sa mag-ina. Siya ang tunay na ama. Si Zane ang babaeng nakasama niya 9 months ago sa loob ng kanyang kabana. Pero bakit mo itinago? Why, Zane? Natatakot ako. Natatakot ako kay Dad. Sobrang laking kahihiyan ang pinigay ko sa kanya. Kapag nalaman pa niya na matanik na kaibigan pa niya ang ama ng aking anak, baka kailanman ay hindi niya ako mapatawad. 9 na buwan, Zane. 9 na buwan. Ni wala akong kaalam-alam na nabuntis pala kita. Karapatan kong malaman yon, Zane. Anak ko rin siya. Gusto ko rin magpakaama sa kanya at magpakaasawa sa'yo. Pero hindi mo naman kailangan panindigan. Kaya ko. Kaya namin. And besides, after this, babalik na rin ako sa Manila. Sigurado naman ako matatanggap din to ni Daddy kapag nakita niya ng baby. Lolo pa rin siya. Alam kong malambot pa rin ang puso ni Daddy. Sa tingin mo ba pababayaan ko kayo? Noon pa man, Zane, magaan ang loob ko sa'yo. Sa bata. May kung anong koneksyon ng pilit na pinagdudugtong sa'yo at sa akin. Napamahal na kayo sa akin, Zane. Kung ayaw mo akong bigyan ng karapatan na maipaglaban kayo, pakiusap. Bigyan mo naman ng karapatan ng bata na magkaroon ng ama. Pero Thomas, hindi mo kilala si Dad. Hindi lamang ako ang kasusuklaman niya, pati ikaw rin. Hanggang ngayon, takot na takot ka pa rin sa kanya. Hahayaan mo ba na pagbalik mo ng Maynila ay mabuhay din sa takot ang aking anak? Pues ako hindi. Ako ang ama. Kahit anong mangyari, papanindigan ko kayo. So please, Zane,
Please give me a chance. Kayo na lamang yung pinakatamang nangyari sa buhay ko. 9 na buwan mo na akong inalisan ng karapatan sa aking anak. This time, please let me take the full responsibility of being a father and a husband. Ipaglalaban ko kayo. Ramdam na ramdam ni Zane ang sinseridad at pagmamahal ni Thomas sa kanila. Handa siyang gawin lahat para lamang sa kanila ng bibi niya. Sa loob-loob niya ay gusto niya talaga ang lalaki. Mahal niya ito. Pero lagi na lamang siyang nabubuhay sa takot at pag-aalala. Naging masamang anak siya, pero pinagsisihan niya na ito. Thomas! Please, nagmamakaawa ko sa'yo, Zane. Huwag kayong lumayo sa akin. We're family. Bubuhayin ko kayo ng anak ko. Mamahalin ko kayo na higit pa sa inaakala niyo. Gagawin kong lahat para sa inyo. Pakiusap lang, Zane. This time, sundin mo naman ang puso mo. Ipaglaban mong nararamdaman mo. Maging matapang ka na sa pananandigan mo. Mahal kita, Zane. At araw-araw kong ipaparamdam yun sa'yo. Just please give me a chance. Sa sinabing yun ni Thomas ay tila natauhan ng dalaga. Bakit nga ba siya mabubuhay pa sa takot inariyan ng kanyang anghel? Ang magiging dahilan ng paglaban niya sa mga hamon ng buhay. Ang magiging dahilan niya upang mas maging mabuting tao at ina. At ang magiging dahilan niya upang hindi sukuan ng buhay kahit nakasuko-suko na ito. Her loving son is indeed a blessing. Kaya anong karapatan niya para ipagkait ang magandang buhay, masaya at kompletong pamilya sa kanya nag-iisang anak. Isa pa yung napamahal na rin sa kanya si Thomas, kaya ayaw niya na itong malayo. Handa niya na itong ipaglaban. Tama ka, Thomas. Hindi na dapat ako nabubuhay sa takot. Dapat mas matapang na ang loob ko ngayon lalo pat nandito ng kayamanan ko. Ang kayamanan natin. Patawarin mo sana ako kung inilihim ko sa'yo. Sa katunayan, matagal na kitang gustong hanapin pero ni pangalan mo nga hindi ko nakuha. Maging ang phone number mo hindi ko alam kaya nawala na ako ng pag-asa na makita at matagpuan kang muli. Inamin ko kay Daddy kaya sumama ang loob niya. Lalo siyang nagalit nang malamang walang amang bata. Ipinalabas ko na lamang na hindi ko kilalang ama. Nilunok ko lahat ng masasakit na salitang binitiwan ni Daddy. Lahat-lahat. Kahit na hindi na matanggap ng pandinig at kalooban ko. Pero kailangan kong sambutin. Kailangan kong masaktan at matuto. Dahil in the first place, ako naman ang naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ipinaglaban ko ang anak natin kay Daddy. Kahit ikasira ng pangalan ko at reputasyon ng pamilya namin, ni minsan hindi ko naisip na ipalaglag ang bata. Dahil nagbagong pananaw ko sa buhay ng dahil sa kanya. Ang ating anak, siyang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay. Siya ang ginawa kong inspirasyon at lakas para harapin ang mga pagsubok lalong-lalo na ang galit sa akin ni Daddy. Ipinadala niya ako dito sa Zambales dahil wala na raw akong lugar sa Maynila. Hindi ko pinagsiksikan ng sarili ko at nagmakaawa akong kahit yung bata na lang. Yung magiging apo niya na lang ang tanggapin niya. Kahit hambang buhay niya na akong kamuhian ay ayos lamang. Huwag lamang niya idamay ang anak natin. Pero matigas pa rin si Dad. Ilang beses niyang pinaramdam sa akin na problema lamang ang dulot ko. Na wala siyang pakialam sa pagbubuntis ko. At wala siyang kaamor-amor sa bata. Kahit lumabas na ito. Lahat ng yun, Thomas, hinarap ko. At kinaya ko mag-isa. Kaya tama ka. Ngayon nandito ka na, bakit pa ba ako tatakbo? Bakit pa ako magtatago? Ayoko nang mabuhay sa takot. Sa pangamba na baka wala nang tumanggap sa anak ko. Kasi nariyan ka naman eh. Nandyan ka para mahalin kami ng walang kapantay at walang hinihinging kapalit. I love you, Thomas. I'm now ready to show the world my family. You. And baby Tommy. Walang ideya si Thomas sa mga pinagdaanan ng dalaga. Hindi niya lubos maisip na gano'n na lamang siya isuka ng kanyang ama. Maging ang kanyang sariling apo ay hindi niya pinatawad. Naghalo ang galit at awa sa puso ni Thomas. Galit kay Fernan na basta na lamang pinabayaan ng anak at awa para kay Zane sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa poder ng ama. Wala nang nasabi si Thomas kaya niyakap na lamang niya ng mahigpit ang dalaga. Ipinaramdam niya rito ang seguridad ng kanyang mga yakap at puro nitong pagmamahal na walang katulad.
Matapos ang kanilang pag-uusap ay sakto namang pumasok na ang nurse sa kanilang kwarto upang ipaubaya na sa kanila si Baby Tommy. Noon pa man nang malaman ni Zane ang kasarian ng anak ay ito na talagang naisip niyang ipangalan. Isinunod niya sa pangalan ng ama. Inabot niya ang anak at saka kinarga ng buong pagmamahal. Tinitigan niya ito at napangiti na hindi niya maaari pang itago ang bata dahil halos kahawig na kahawig nito ang kanyang ama. Anak, aking anak. Naluluha muli siyang pinagmasta ng sanggol na kanyang karga ngayon. Kamukhang kamukha mo siya, Thomas. Ikaw na ikaw. Hindi ko pa man siya nakikita, magaan na talaga ang loob ko sa kanya. I love you, Thomas. I love you, Zane. Ilang araw na rin na nakalilipas simula nang ma-discharge si Zane. Doon siya itinuloy ni Thomas sa malaki at malawak na mansyon na pagmamay-ari nito. Han, may aasikasuhin lang ako sa site. Babalik ako kaagad. Yung resignation letter mo ba? Tumango lamang si Thomas. Tumawag na ba si Dad? Hindi pa, pero nag-email na ako sa kanya regarding my resignation. Okay, Han, mag-iingat ka ha. Babalik ka kaagad. Okay, Han, wait for me. Sabay hinalikan ng dalaga at saka ng kanya anak. Ilang segundo lamang nakakalabas si Thomas ng kwarto ay kinagulat na ni Zane ang isang pamilyar na boses na sumisigaw sa baba. Mabilis siyang nagtungo rito karga ang kanyang anak. Natigilan siya nang makita ang kanyang mga magulang na naroon at galit na galit. Dad? Mom? Walang hiya kayo. Anong ibig sabihin nito? Galit na galit si Fernan habang pigil-pigil naman siya ng asawa. Dad, please let me explain. Sige Zenaida. Ilabas mo lahat ng mga paliwanag mo para mabawi mo pa ang kakarampot ng tiwala na ibinigay mo sa akin. Try to convince me again para tanggapin kita ulit. Dad, Mom, I lied. Yes, I lied again. And I'm so sorry. The father of my child is none other than Thomas. Nagulantang naman ang mag-asawa sa confession ng anak. Talagang nahihibang ka na. Thomas, anong ibig sabihin nito? Sino ang ama ng batang yan? Mr. Fernan, I am the father of your grandson. Malakas na sinuntok ni Fernan si Thomas. Nangibabaw ang sigawan at iyakan at sakitan sa loob ng mansyon. Dad, please don't hurt him! Hindi makakilos ang maayos si Zane dahil hawak niya ang bata. Nakatayo naman kaagad si Thomas at buong tapang na hinarap si Fernan. Walang hiya ka. Sinamantala mong kahinaan ng anak ko. Inabuso mong kabataan niya. Sobrang laki ng tiwala ko sa'yo. Paano mo ito nagawa sa akin? Umimik ka, Thomas. Umimik ka. Dad, tama na. Tama na, this is too much. Wala namang ginawang kasalanan si Thomas. Hindi niya nga ako sinaktan o inabuso. He's a good man and a good father to my son. Ilang beses kitang na-disappoint. Ilang beses kitang binigo. Ilang beses kong pinasama ang loob mo kaya hanggang ngayon problema pa rin ang tingin mo sa akin, Dad. I've changed. Pinagmalaki ko yan sa'yo. Masaya ako sa naging pagbabago ko kasi akala ko matatanggap mo ulit ako at mapapatawad. Niluno ko lahat ng sinabi mo. Kasi tama ka naman eh. Kailangan kong matuto. Kailangan kong maranasan ang hirap. Kailangan kong magbanat ng buto. Ginawa ko yun, Dad, ng walang reklamo dahil alam kong yun ang dapat kong gawin. Ang magbago. Hindi na para sa sarili ko, hindi para sa anak ko. Pero lahat ng yun wala pa rin palang kwenta sa'yo. Pinabayaan mo ako sa mga panahong kailangan ko ng ama. I did my best, Dad. Akala ko mamahalin mo ulit ako, tatanggapin ulit bilang anak mo. Pero hinayaan mo lamang ako mabuhay sa takot. Oo, nagkamali ako. Pero wala ba akong karapatang magbago, Dad? I love you, Dad. Pero kung hahamakin niyo rin ang anak ko, ang anak namin ni Thomas, I'm better to live my life away from all of you. Ibibigay ko sa anak ko pagmamahal na buong buo at walang paghuhusga. At thank you, Dad, dahil kayo nagturo nun sa akin. Ako ang ama ng bata at magiging asawa ni Zane. Ako may pananagutan sa kanila at handa akong panindigan sila.
Kaya ako na magdedesisyon na simula ngayon ay dito na sila titigil sa akin sa mansion. Dito sa Zambales. They belong with me. Wala nang nagawa si Fernan at ang asawa kaya umalis na lamang sila. Niyakap ni Thomas ng mahigpit si Zane na humagulgol sa iyak niya. Thank you, hon. Thank you for fighting your love for our family. Maraming pinagdaan ng pagsubok sina Zane at Thomas bago pa nila makamit ang tunay na kalayaan. Kalayaan sa mga mabibigat na damdaming matagal na nilang pinakawalan. Pilit man silang pinapasuko ng tadhana, ay taas noo at buong loob pa rin silang tumayo para ipaglaban ang pagmamahala nila sa isa't isa. Ilang buwan na rin nag-resign si Thomas sa site na pinagmamayarian ni Fernan kung saan siya nagtrabaho dati. May iba pa rin namang negosyo ito kaya dito na lamang niya inabala ang sarili. Balita rin nila na mula nang magpuntang mag-asawa na Fernan dito sa mansyon ay hindi pa rin sila nakakabalik ng Maynila. Ibig sabihin ay nandito pa rin sila sa Zambales. Han? Malakas na sigaw ni Thomas mula sa kwarto. Nasa sala si Zane kaya kumaripas kagad ito ng takbo pataas sa kinaroroonan ng mag-ama. Han, bakit? Anong problema? I think he pooped. Napatawa naman si Zane sa naging reaksyon ni Thomas. Oh, dilinisin mo. Ayan o, may wipes dyan. Kaya mo na yan. Pero, wala nang pero. Anak mo yan. Huwag mong pandiriyan. Biro ni Zane kay Thomas. Habang tawang-tawa sa reaksyon ng mukha ng nobyo na animoy ngayon lamang nakakita ng poop ng bata. Marahan namang kinuha ni Thomas ang wipes at saka dahan-dahan at maingat na nilinisan ng anak. Matapos noon ay nakaramdam siya ng kakaibang satisfaction sa katawan na ngayon lamang niya naranasan sa tanang buhay niya. Oh, sabi ko sa'yo madali lang eh. Ikaw talaga, nakakahalata na ako, Tommy ha. Sa tuwing ako magbabantay sa'yo, saka ka naman magpupup. Pilyo ka talagang bata ka, manang-mana ka. Nandilat naman ang mata ni Zane na nakatingin kay Thomas. Oh, kanino nagmana? Sige nga. Siyempre, sa daddy niya. Pag mabait sa mommy ha, pag pili at pasaway ay sa daddy. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lumalim ang kanilang pagsasama. Hindi na lamang dahil sa bata kundi dahil sa tunay na minamahal nila ang isa't isa. Noong una ay natitiid nilang kiss lamang muna. Pero dala ng bugso ng damdamin ay pinagbigyan na rin nila ang gustong ilabas at ipahiwatig ng mga katawan nila. Sabik muli nilang pinagsaluhan ang mainit nilang pagmamahal. Mas ramdam nila ngayon ang init kumpara noong una. Sa isip ni Zane ay hindi pa rin nagbago ang galing ni Thomas sa pagroromansa. Kahit na ilang beses pa nila itong gawin ay wala na makakapigil sa kanila. Ngayon ay bumawi na rin ng dalaga at sinabayan ng husay ni Thomas sa kama. Sabik na pinagsawa nila ang kanilang mga labi at muling inangkin ang buong lilim ng gabi. Ilang buwan na rin silang nagsasama na gumawa ng isang desisyon si Thomas. Isinama niya ang dalaga sa isa sa pinakamagandang resort sa Zambales. Investor siya rito kaya anytime ay pwede nilang masolo ang lugar. Sandali muna nilang iniwan si Baby Tommy sa kanilang kinuhang yaya na nasa cottage. Kumaripas kagad si Zane patungo sa dagat. Ang ganda rito, Han, parang isang paraiso. Habang ninanamdam ng dalaga ang lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang mga balat, nang nakapikit ay wala siyang kaide-ideya sa kung anong mangyayari pagtalikod niya. Nang mapansing walang imik ang nobyo ay tumalikod na ito. Han? Ngayon ay nakatingin siya kay Thomas na nakaluhod sa kanyang harapan habang hawak-hawak ang isang maliit na kahon ng singsing. Naroon din sa likod ang mga tauhan sa Zambales site. Ilang mga kaibigan, maging ang kanyang ama't inay na kumbinsi rin na makarating doon. Lumagpak ang luha ni Zane nang makita silang lahat. Han, ano to? From this day on, I will promise to you and to my child that no harm or enemies can touch you as long as I'm here. I will promise that I will be a good husband and father to you and Tommy, Zane. I already got your heart. And it's already locked here in my heart. No chance to unlock. So you have no choice but to marry me. Zane, please let me marry you. Napahawak si Zane sa kanyang bibig at halos hindi pa rin mag-sink in sa kanyang nangyayari. Of course, we exchanged hearts. At hindi mo na rin makukuha sa akin. Papakasalan kita. Dahil mahal na mahal kita, Thomas. I will marry you. Sabay nagpalakpakan ng mga naroroon.
Maging si Fernan ay tatango-tango nakipalakpak na rin sa wedding proposal ni Thomas. Nilapitan sila ni Fernan upang batiin. Zenaida, Thomas, binabati ko kayo. Alam kong tunay at tapat ang nararamdaman mo para sa anak ko ngayon. Ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Nakita ko rin ang malaking pagbabago mo, anak. At kailanman bilang ama, masakit sa aking loob ang kamuhian ka. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti ka. Maging maayos ang buhay mo para sa'yo at para sa apo ko. At humihingi rin ako ng tawad sa'yo, anak, sa mga panahong na iparamdam ko sa'yo kung anong halaga mo sa mundo. Mahalang kita, anak, at huwag mong mamasamain yan. Kailanman ay walang magulang na naghahangad na mapasama ang kanilang anak. Kaya alam ko, natuto ka na. Naniniwala ako magiging mabuti kayong magulang sa inyong anak at sa mga magiging anak niyo pa. So congratulations to the both of you. You both have my blessing. Sabay niyakap siya ni Zane ng mahigpit habang patuloy na pumapatak ang luha. Thank you, Dad. Thank you. Ilang linggo lamang naging preparasyon at tuluyan na silang naikasal sa isa't isa. Tunay na nababago ng pag-ibig ang pananaw ng isang tao sa buhay. Dadaling ka nito sa pinakarurok na pagsubok upang subukan kung hanggang saan mo kakayanin. Ngunit ito rin ang gagawa ng paraan para magpatuloy ka at lumaban sa hamon ng buhay. Ang pagmamahal ng isang magulang sa kanilang anak ay hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong bagay. Ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon at rason para mabuhay. Minsan, sadyang mapaglaro ang tadhana, may malalampasan at maiiwan, pero kung para talaga kayo sa isa't isa ay matatagpuan at matatagpuan niyo pa rin ang inyong kapareha sa hindi inaasahang lugar, pangyayari at pagkakataon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hey! Get your hands